Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat. Welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon po ay Sunday. At tuwing Sunday, meron tayong meeting. So, maikli lang rin yung ating message for today. Siguro mapapanood nyo po ito bago kayo matulog. And I believe kayo pong umattend ng 7 a.m., 9 a.m., and then kayo pong umattend kaninang 11 a.m. Itong morning meetings natin ay na-bless po kayo. Kasi imagine niyo po yun, meron tayong opportunity to have yung Lord's Supper natin, yung banal na hapunan. And for sure, itong banal na hapunan na ito, nag-renew tayo ng vow natin sa Diyos, nag-renew tayo ng covenant natin sa Diyos. At dahil sa renewal of covenant natin sa Diyos, naniniwala tayo na sasamahan tayo ng Panginoon, magiging blessed tayo. Yan naman yung gusto natin mangyari, di ba? And today, kaya hindi tayo magtatagal kasi nasa 40 days tayo nitong purpose ng It is Written. And yung verse natin today sa bookmarker natin ay continuation lang actually ng message natin kahapon, ng Saturday. And itong message natin kahapon, kung hindi nyo pa po napapanood, uulitin ko po sa inyo na meron tayong YouTube channel. Mas organized po kasi doon. Dito kasi sa Facebook, di ba, marami tayong mga announcement, mga posting, and kapag pumunta kayo sa YouTube, nandun yung lahat ng videos natin. Mula day 1 hanggang day 10 kahapon. Nandun lahat ng yun. As in, nandoon sa playlist natin. Punta lang po kayo, search nyo lang sa YouTube, UCKG Hong Kong, then check nyo po yung playlist. Mula January 1 hanggang ngayon, even itong video na to, naka-upload na rin ito for sure kung napapanood nyo ako right now. Naka-upload, pwede nyo pong balikan, pwede nyo i-replay hanggang maging parte to ng mindset ninyo everyday. Kahapon, 'di ba? Actually, within these 3 days, yung Friday, tapos kahapon, tapos ngayon, lahat to ay tuloy-tuloy lang na message. Nung una, sinabi natin na kung anong dapat mong gawin sa kaaway. Ang dapat gawin sa mga sumusumpa sa atin is i-bless rin sila. And kahapon na pag-usapan natin na isa sa common reason kung bakit may mga kaaway is dahil sa utang. And then nabasa natin kahapon na sabi natin, kung gusto mong magpautang, ang dapat na tamang way ng pagpapautang ay parang tulong, wag ka nang mag-expect ng return. Pero usually, nag-expect tayo ng return kasi kailangan natin. And minsan iniisip naman natin, tumulong ako, and then ina-expect ko na kapag ako naman yung nangailangan ng tulong, tutulong rin sila. Pero unfortunately, hindi naman nangyari yon. And then sumama yung loob. So, sabi ko nga, pwede ang naging reaction nyo kahapon sa message is against kayo. Yun yung reason kaya yung title ng pag-uusapan natin, mas marunong mas marunong pa ako sa Diyos. Na, para, ayan, parang yung bata, tinuturoan niya yung teacher. Okay, let's read itong verse na ito, ng verse of the day natin. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. Hindi maaaring maging tagaakay ng bulag ang kapwa bulag dahil pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa iyon. Ito po yung mga tao na as ng advice. Siguro, sabihin natin, as of now, literally ngayon, nag-aas ng advice sa AI na artificial intelligence. Though, malaking tulong yung artificial intelligence sa atin. Pero hindi kanya nakikita. Hindi niya alam kung ano yung emotion mo. Alam niya lang yung thoughts ng tao, pero hindi niya alam kung ano yung nararamdaman mo. Marami naman tao hihingi ng advice sa kapwa utangera, kapwa chismosa. Hindi ka po magagabayan yan. Pwedeng may alam sila, pero parehas lang. Kung kokopyahin mo yung ginagawa nila, parehas kayo
na mauuntog, parang yan, dalawang bulag na nag-aakayan. And then sinabi ng Panginoong Hesus dito, continuation, walang mag-aaral na mas higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusan ng naturuan, magiging katulad siya ng kanyang guro. So ang ginagawa natin, 'di ba? Kaya tayo nagme-meditate within 40 days. Gusto natin magkaroon ng isip ng katulad kay Kristo sa Panginoong Hesus. Pero kapag pag nadi-discover kasi natin yung katotohanan, and then kapag yung katotohanan is hindi pabor sa atin, minsan dinedemate natin yung Diyos. Remember this, hindi ka mas marunong sa Diyos. Hindi ka mas marunong sa Diyos. Kung iniisip mo na mas marunong ka pa kaysa sa Diyos, sinasabi mo lang na para kang ito, batang nagtuturo sa teacher. Ayun o, yung tinuturo niya, wala kang tinuturo. So, remember this, be humble. Yung katotohanan, hindi masakit kung i-accept mo na maturuan ka. Yung katotohanan is maganda nga para maging malaya ka. So be humble na matutunan kung anong dapat ninyong matutunan. Kung hindi po kayo naka-attend kaninang umaga at meron pang 3 p.m. at 5 p.m. meeting, tinatawag ka ng Diyos. No, hindi alam ko na, tinatawag ka ng Diyos. Pumunta ka sa presensya niya at manumbalik muli once again. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos at bukas sa ating midday boost, pagpapatuloy pa rin natin itong topic patungkol sa It is Written. Monday bukas, so ihanda nyo ulit yung bookmarker ninyo. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos at kayo po na nasa church pa, kumain kayo, mananghalian kayo, or mag-dinner kayo. Depende kung anong oras nyo ako napapanood. Kung natulungan po kayo ng program na ito, please, wag po kayong magsawang mag-share ng link kasi hindi man nila napanood ngayon, pero sa tamang panahon, maaalala rin nila na dapat nilang mapanood yung program na ito at magiging thankful sila sa inyo. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos.